Philippines kasi hawak nila yung chip. So magkakaroon tayo ng clash ng mga timings. Ang problema dito for Onyx Philippines is napaka-importante ng kanilang early to mid game. Kailangan talaga mapagana nila yung kanilang lineup. Ito na ang ating star match of the week. Again, sino nga ba talaga ang mamumuno sa bagong era? Is it gonna be Team Falcons or Onyx Philippines? So parang ano nga ito parang mixture agad. Ayan, tingnan nyo, mixture agad ng maagang poke, mixture ng okay, kalmado tayo, mamaya na lang ulit. Ayun. Papansin-pansin na ginagalawan talaga ng Onyx Philippines kung ano nga ba yung malakas sa kanilang lineup. No? Yung early game damage. Si Super Prince kanina nakita at naramdaman ni Ogun at Ifyu yung sakit ng mga buga once na mag-level 2 ito. Yeah. And kailangan lang hawakan ng Onyx Philippines kung saan ba ang ikot ng Falcons. Gusto ko yung ginagawa ng mga PH teams ngayon. Meron silang specific rotation. Actually, nabanggit ni Mirko to one time Meron silang specific rotation na anti-King Kong. Yung hindi ka may invaded. Kasi uso na, ginawa na ni King Kong dito yung vertical jungling. Na, lalo kapag may pang cross-map play siya, like Ling, dati namang nag-Ling pa siya. But most importantly yung Fanny. Pero ngayon, bantay sarado rito yung top lane. Okay, level 4 na siya dito. Kailangan mag-cable out. Flap TZ ay nag-react na nga rin. And kanina sinasabi pa lang natin yung anti-kuha ng mga farm. Nakaagaw na kaagad ng green cap doon itong si King Kong. Oo, pero ito yung magandang nangyari dito sa dalawang kupunan natin. Kasi even for your Team Falcons, ready din sila at aware sila na doon dadating dadaan si King Kong. So, may kakaiba ba tayo in terms of... Oh, wait lang Okay, Beats ay nagamit na rin ni Kyle, TZ, pero kalma lang muna. Yeah, naka-thrill yung Lucas. So, ang hinahat ni Kirk dito is yung damage output sa laning stage. Just to be able to match up against the Badang of Flap TZ. Kasi importante rin naman for the Lucas na makalamang in the early stages of the game. Pero yun nga lang, yung kalungkutan dito sa attempt ng Team Falcons is even though yung specific rotation ng Joy is meant to dissuade King Kong from invading. Ang problema, chip lang din kasi yung hawak nila. Medyo bubugbugin lang din ng Fanny yan. Kakable-kable. Tatalian niya yan Oo. Yung daladalang parang spaceship nagano ng shawarma din. Parang yung lagay ng meat yung chip. Tapos aanahin ng shawarma. Ayan, punong-puno tayo ngayon sa ating MPL Arena. So maraming salamat again dahil lagi nyo kaming sinasamahan on weekends. I love the energy. Talagang tuwang-tuwa ang ating crowd for this match. Grabe, punuan no? Nakita ko yung buff ni Flap TZ Ay! Nakita ko yung buff ni Flap Oh, at saka speaking of mga buff, parang lahat tayo ay nakaabang din talaga kung sino mga buff ang present. Ayan, may mga buff din tayo sa kabilang side. Yung iba kasi nasa loob Ayan perfect attendant. Yun. The ever-present Perez family. Si Daddy King Kong. Akala ko naglalaro si Kirk. Hindi yan si Kirk, hindi yan si Kirk. Ayun, grabe, sobrang excited na ang ating mga supporters dito, no? Ang Falcons Nest and of course ang Sonics. Ayan. Ito yung mga audience participation naman. Nabanggit, sino ba yung nagbanggit last time? Gumagaling na daw yung audience natin kapag pinapakita yung kanilang mga... Alam na nila. Pakibaba po ang brightness para makita. Ayan. So inaantay lang natin saglit yung ating laban and going back to the rotation of both our teams. Parang yung the usual pa lang naman and mostly prepared yung dalawa kung paano ko kontrahin actually yung nature ng mga jungles. Pero iba kasing disposition and speaking of disposition for the heroes, MPL Pitch all-time hero stats for King Kong. Eto, 13 games played, meron siyang 6-7 pagdating sa Fanny. Alam mo, marami nagsasabi talaga pag nandito ka sa Pilipinas, mahirap pagganahin yung Fanny. Kasi talagang macro-oriented yung mga teams. Kaya nga, again, very commendable yung attempt dito ng Team Falcon sa kanilang draft. Kasi pag inisip mo, lamang yung Fanny early game, pero kapag hindi siya nakakuha ng magandang start, they have all the tools in the world for the side of Team Falcons to deal with the split pressure. And ang masakit dito is, kailangan nilang dalawa ni Kelra ng farm, especially the Moskov. And may pang pigil dito yung Team Falcon. So may isa talagang masi-shutdown. Hindi mo masi-shutdown, but he's gonna be dealt with basically kasi may chip na pwedeng pumunta sa isang side lane, sama niya yung apat. Tapos ang gagawin lang ng Team Falcon, sasamahan lang nila yung Joy, yung Granger, kung saan man nila trip magpunta kasi may saving grace ng Netherlands. Kaya din siguro nag-focus dito yung Onyx Philippines in terms of damage para hindi sila dependent sa hero ni King Kong. Kasi pagdating sa late game, medyo may sinasabi tayo na di ba sa atin umaabot talaga na late game na parang
yun na lang yung natitira. Oo. Pag nag-aagawa na ng purple buff, Yeah. at least hindi sila nakadepende na, uy, si King Kong walang purple buff. Mag-flow yung ibang lanes nila. Oo, tsaka maganda to kasi naka-chip din naman sila, no? If ever man na pupuruhan yung gold lane, madali lang ililigtas, no? Yung teleport lang. At ilang beses na natin nakita yon. Oo. So ngayon, na nagsisimula na rin ang unang pagong na binabanatan ng Team Falcons. Makikita ni Brusco pero hindi yata makapag-react ang Onyx Philippines at malaya tumakuha ng Team Falcons. Okay, so ang nandun lang for the side of Onyx Philippines is gonna be Brusco. Parang iba na naman yata ang pattern ng Onyx. But for Team Falcons, maganda din yung nangyari for them. Kasi may information si Ogun na okay, sinasalubong. Uy, nahatak! Pero nasaraduhan din, Flap TZ with that first blood. Grabe. Predicted yung cable. Kung Sinara yung exit. Oo, kung sa isang kanta, love is an open door, dito kinlose. Oo. Sinarado. Asarado. Sarado. So, yan yung mga sinasabi ni Midnight kanina and even Burrito na pag meron kang fan na kalaban, parang medyo kailangan mo lang bantayan kung saan pupunta, haharangan mo lang ng pader. So, medyo prepare, hindi pala medyo, prepare talaga ang Team Falcons. Oo, sa sobrang prepared nila kasi nagpa-purple buff si Kyle TZ. Si Flap, iniwan niya yung lane niya, binantayan yung purple buff, sana all. Sana all. Sana all. Sa akin mo ba pinaparinig yan? Hindi Sorry, naman. sorry. Sa lahat ng jungler, alam nila yung ganyang pakiramdam. Yung may 4 na tao sa purple buff mo, tapos yung XP mo nag-clear lang. Oo, nababantayan. Kailangan lang, ganito pala kasi lahat ng mga roles dito ngayon kailangan activated. Kung gusto nilang bantayan at maging maganda dito yung play ni King Kong, even Kyle TZ, kailangan nakapwesto. Ay, ang gusto naman ng Sipa doon para sabay follow up. Kaya lang, ang problema ay naligtas din ni Pew. Atrasa mo na dito ang Onyx Philippines. Si Kirk ay nag-transform na, nag-beast mode na siya rito. Flap TC sa may badalikuran. Papalag ba? Andito na yung Super Friends at ngayon ay nagamit na rin yung Nether Realm. Get with the kill. Dapat ikakalito si Kyle TC. Habang si King Kong nakuha na rin. Nakisa. Ngayon takbuhan muna dito ang Team Falcons. Sa tulang natumba para sa kanilang kumpanan at nakababilis ang 3 lang ang Onyx. Ito talaga yung dahilan Bakit ito yung bagong idol. Kumbaga, ay ito, 1v1 with the Great One. Oo. Wala. Sobrang talino ng play ng Onyx Philippines. Napakaganda ng flicker kick na nanggaling mula dito kay Brusco. And inakala ng Team Falcons parang pwede na nilang ilaban kasi na-burn na yung pinakamalupit na CC, yung crowd control sana na may bibigay dito ng Onyx Philippines. Kaso ang hindi nila na-calculate, may Nether Realm din na hawak si Super Friends. Oo, parang yung nature kasi, wait lang, hindi pa yata tapos yung nila, hindi, more or focus lang. Nature kasi nila dito parang gusto nila mauna. Pero dahil nauna nga silang gumawa ng Nether Realm, ayun si Super Friends, bigla silang dumating. So, prepared ang Onyx Philippines dun sa counterplay. At tingnan nyo naman, di ba, turtle pa lang yan, pero, sige. Ayan suntok, laban si Sipa. May galawan na kagad wait lang, Pew ay nandito, hahatakin ata. Napang-flicker na itong si Kirk. So may idea dito ang Team Falcons. Kulang sa kit ang Onyx Philippines para sa kanilang mga sorpresa. Nakabantay na dito ang Falcons. Oo, pero halos wala ng buhay si Ogwen na parang ibibigay yata ulit or aabot ba? Wala, naibigay na. Binigay na nga ito. Kyle TZ, malaya makukuha yung pagong na yon. Ito yung dito mo makikita yung decisiveness ni King Kong. Pag wala talaga siyang paki sa pagong, wala siyang paki. Hindi man lang nag-try kumable in. I mean, nakasilip sila, pero talagang pag alam nilang give talaga. Pero ito Oy, King Kong ay umaamba rin doon sa kanyang mga cables. Ang nagiging problema dito, lagi siyang hinaharapan ng Team Falcons dito. Pero speaking of pagharap, hinun na ba nakagad ni Kirk at nabugahan. Tumba itong si Pew, pero mabilis lang namang mabubuhay yan. Oo, pero parang grabe ang poke na ginagawa dito ng Onyx Philippines. So 4-1 ating score, 5 minutes sa ating laban. At parang nakikita natin dito is that for Team Falcons, nakapokus sila sa objectives. Pero pagdating naman dito sa Onyx, parang ang priority nila is yung mga sasalubungan ng mga heroes, yun ang binibigyan nila. Yeah, tsaka talagang napakalaki nung importance ng middle lane for Onyx Philippines. Actually, inambahan talaga nila si Pew doon. Ito yung downside na meron kong chip. Expected na magro-roam around dito si Ogwen. So yung focus ni Super Friends, tsaka ni Brusco, pati na rin ni Kirk, is bigyan yung Faramis na nakatayo sa middle lane. I think tinamaan nga siya ng Terrify mula rin sa double dash ni Super Friends. Lalo pat kakatapos lang din ng Enchanted Talisman nung Valentina. So, he's very much capable in doing this in the middle lane. Tingnan mo, na naman yung dalawa sa mid. Si Kirk tsaka si Super Friends. Galit na galit sila kay Pew. Ang importante lang naman dito na makita nila kung saan itong si Pew. Parang nga hindi mabilis makasama agad. Tama ka doon, merong flicker. Pero si Super Marco, nakuha na kagad yung Tori sa baba. Okay, so parang nagma-mind games yung dalawang teams natin ngayon. Para magugulat ka na biglang may objective. Pero ito ang kinagandahan. Ngayon na parang meron na sunduan technique. Yung Team Falcons expect na magkakaroon din ng movement from Kelra. So maya-maya. Brusco. Nakabang si Bruso dito. Ready at available yung kanyang flicker. So any moment pwede siya sumipa. Pero ayan na naman, nakabantay na naman doon sa may taas si Flap.
Parang ano talaga tayo, more on information talaga ang magiging key para manalo. Pero Yeah. wait lang sa may middle lane, parang meron yatang pagpupuk na gagawin. Grabe yung disiplina nung dalawang teams kasi alam nila na nandun pero walang unnecessary actions na gagawin. Okay, nahatak si Brusco. Atras muna siya dito. Nagamit yung kanyang Shunpo. At ngayon ay medyo may konting titigan lang at kumustahan ang Team Falcons at Onyx Philippines. Ikaw huling pagong ng laban ay available na rin, ha? O, ayan natin kung parang mapupunta ulit at bibigay or ilalaban ba ng Onyx Philippines? Hindi na nga aabot pa. Wala, So walang all King three Kong. turtles mapupunta dito sa side ng Team Falcons. King Kong? Ang goal lang ata talaga nila dito ay kumuha at bigyan ng objektiba itong si King Kong. Wala na silang pakialam dito sa mga pagong. Pero nagkukumpulan ng mga Sonics dito sa may bandang gitna and kailangan mo nang umatras sa Team Falcons. Sa purple medyo may paki sila, no? Kasi pag nawala ng purple yung Mahirap Fanny, yan. So, mahirap talaga yan. And nakikita natin, again, ito yung master plan talaga ng Falcons. May mapupuruhan talaga. And napili nilang puruhan dito is binabantayan nila yung nagiging pathing ni King Kong. So kailangan talaga ng Onyx Philippines na sila yung mauna, sila yung makapag-burn ng Netherrealm dito ng Team Falcons. Pero bottom lane, Super Marco. Okay, Super Marco. Oh, ito makikita natin na in terms of gold lead, pagdating doon sa mga heroes or specifically on their lanes, parang medyo parehas lang. So hindi pa natin masasabi talaga kung sino lamang, but definitely in terms of overall gold lead, it's on the side of Team Falcons. Currently at 1.2k gold. Kung meron tayong timer ngayon, kailan yung mga team fight talaga na i-expect natin for both teams? I would say, pinakamalaking timer dito is yung Lord timing, especially Oh. ngayong sobrang disiplinado maglaro nitong dalawang team na to. It does benefit Team Falcons kasi sila yung may hawak ng chip. Pero you can never count out yung split pressure na pwedeng i-apply ng sabay ni Fanny, pati na rin yung Moskov. Okay, ngayon si Kirk ay nasilip dito ng Team Falcons at medyo nagiging kalmado ang Team Falcons as compared kanina na laban sila ng laban and dun sila nadali kanina, no? Oo, ang sobrang intense kasi nararamdaman ko yung chess battle Oo. nitong dalawang team na to. Parang may hidden na chess match. Ayun na, ayun na. Naku, pinagbabarel na pablikan na itong si Brusco. Dito na Ay! si Kera habang si Ay! Kirk andito na nag-transform na bilang beast. Pinagkakalmot ang mga miyembro dito ng Team Falcons. Naku, Nakarangan! nakasarado na naman. At na-force na bigla yung flicker mula dito kay Kirk. Ang Grabeng ganda nun. salpukan dito. Tsaka if ever man na hindi matuloy yung teamfight sa taas, tapos gusto nilang gumaw doon sa purple buff ni King Kong, naka-ready din. Sila Ogwen, di ba parang biglang may Avengers Unite na, okay, nasa top, ay, nandito na pala. Oo, nagko-control lang sila ng information eh. Ito yung na-miss ko sa MPL Philippines, in 9 minutes na 5 pa lang yung kills. Di ba? Talagang ang labanan dito, hindi yung pindutan eh. Labanan dito, utak. Naglalabanan ng IQ. Yung dalawang team natin. And ang Ayun kinagandahan na. dito, alam nila sinong kailangan puruhan. Aray! Ako, delikado ata si King Kong dito. Nagamit din yung beats mula kay Kyle TZ. Pero nakuha naman niya yung purple buff. Ay, hindi. Tama. Nakuha niya yung Nakuha purple ni buff. King Kong kaso walang retreat. Oh, Ayan, pero may nakuha divide. Nakuha din ata. Naku, sabayan din yung Ayan Netherrealm. Nabuhay pa si Black TZ dito. Ngayon ay pagbabawi naman or babawi na ang Onyx Philippines. Kaya lang sabi ng Team Falcons, hindi King Kong, pwede. King Kong. Walang babawi dito. Super Marco with a kill. Habang dito si Hey, King Kong with a hey, cable. Tumama yung cut shot. Hinabol din ito si Black TZ. Pinagsasapak. Pero nakadouble kill na kagad dito si King Kong. Grabe yung mga cables. Sobrang intense na ng laban natin. We have to take note that for Onyx Philippines, dalawa na patay sa kanila. Ganun din para sa Team Falcons. Pero makakasira sila ng tore. Ay! Doon sa gitna. Medyo nagigigil na si Kedra sa kanyang mga sibata. Ang napakaganda nung team fight kanina. Tawagin mo parang sabay. Nakita ko Netherrealm sabay. Oo, parang same na same yung nangyari kanina. Na medyo nauna actually yung Team Falcons. Nag-burn sila ng Netherrealm. Walang nangyari actually. Pero lamang na lamang yung Onyx doon. Kasi once na mawala na yung Netherrealm, doon mo na mararamdaman yung mobility ni Fanny, yung mobility ng Moskov. And ako po si King Kong. Aray ko muna. Nakita si Kyle. Nasaktan kagad down to 40% yung buhay ni Kyle TZ. Ngayon magdedesisyon ng Team Falcons, uuwi ba itong si Kyle o ilalaban nila ito? Pero magiging desisyon, yes, uuwi muna siya dito. Kalahati ng buhay ng Lord, ha? Oo, pero i-reset yung Lord dito. Pero may information yata yung side ng Onyx na, teka lang, para nawawala yata ni si Kyle TZ. Itutuloy ba nila yung Lord? Pipigilan ba ng Team Falcons? Nakatago sila ngayon Ay! sa may bandang bush. May information na rin kung nasaan ang ilan sa mga players. Grabe no, 10 minutes, pero ganito ka-intense. First Lord pa lang yan! Ay! Super Makmak ang makakakuha ng Lord. Ngayon, ito na yung pagsabay mula sa Onyx Philippines. Nakakuha ng isa dito si King Kong. Habang nakabawi ni Super Makmak, si King Kong ang pinupuruhan nila dito. At namatay din si Super Makmak. Magandang pagbawi nila sa Onyx Philippines. Habang si Black TZ, Lumalaban hindi pa! pwede. Huwag yung prinsesa ko. Habang si Super Prince naman ay bumawi din. Kaya lang 2v1 na magiging laban. Kakayanin niya ba? Hindi. Pinagsasapak siya ni Flap. Okay, tatlo na patay sa side ng Onyx at napakahaba ng teamfight ngayon. Hindi ko na alam kung sino lumamang. Napakalaki nung factor na nakuha ng Team Falcons dito yung Lord. Medyo pantay sana yung team fight kaso medyo outlast din naman ng Falcons dito yung team fight.
damage ng Onyx Philippines, especially after the takedown on Kelra. Oh no, aray ko, nasarado na naman, pero si King Kong hindi titigil. Kaya lang sabi niya dito, okay, atras na tayo. Kailangan natin depensahan yung Lord sa may bandang ibaba. At talaga napakatindi na naging palitan. Oo, sobrang intense tong team fight natin or na mga nangyayari para sa dalawang kupunan kasi every time na Okay. nakita nga si Okay, naramdaman ni Kelra na merong chip na pwedeng lumapit anytime. And may kita natin ngayon for Team Falcons, pwede pa makasira ng torre dun sa may bandang gitna. O portal! Op! Okay, ilalaban ata. Ako nagamit yung portal. Takbo muna dito si Kirk. Nagamit niya rin yung kanyang beast. Habang si King Kong naghahanap pa rin ng magiging target. Pero si Super Makmak ayaw tumigil eh. Pinagbabaril pa rin. Dito ang Onyx Philippines. Grabe. Grabing laban. Oo, tsaka dito na natin makikita na medyo mahihirapan na si King Kong kasi natatimingan na nasira na yung torre sa gitna or yung second tier turrets ay nasira na ng Team Falcon. So matatimingan na ngayon yung purple buff niya. Back and forth dito yung palitan between Onyx and Team Falcons. Alam mo, kanina iniisip ko kung sapat ba na naka-flicker dito si Kelra kasi pag tinignan mo yung lineup ng Team Falcons, ang daming way for them to punish the flicker. Lalo medyo mas mahaba yung cooldown niyan. Pwede pa siyang hatakin ni Few, pwede siyang masapak ni Badang. Pero may merit din actually yung flicker kasi kanina kung naka-purify si Kelra doon, baka inabot na siya nung shortcut ni Chip and baka doon pa nahuli yung marksman ng Onyx Philippines. Okay, so makikita natin ngayon na may information na may Team Falcons na nandun sa top lane, si King Kong. So secured ngayon lahat ng mga buff para nag-aantay na naman ulit, but we have to focus dun sa positioning ni Ogwen. Pwede ma-poke, pwedeng bigyan ng Onyx Philippines, pero pwede din na may bigla ang Avengers Unite na mangyari for Team Falcons. So grabe, yung medyo pinapaliit ng Team Falcons talaga yung hawak ng Onyx Philippines dahil may mga buff na. Magkakaroon na ng Lord. Okay, yung Lord ay pabuhay na rin naman in 15 seconds. Pero sabi ni Bruce, hindi, lumaban na nga kagad tayo. Habang si Kyle hindi siya mabubuhay. Kasi hinabos siya ni Kirk. Ngayon tumama rin sumat mula kay Kera. Lalaban nga ba siya? Gamit din na rin mula kay Pew. Pero sabog na nga kagad. Super Prince ay nandito rin. 4 na miyembro laban sa tatlo. Magiging 4 laban sa 4. Si Owen ay nandun na. Pero sabi dito ni King Kong, de, ayahan mo lang sila. Magpa-purple lang muna ako. Okay, so nabuhay si Super Marco pero patay si Kyle TZ at meron tayong Lord. What's the implication? I mean, for Team Falcons, kailangan nilang protektahan tong hawak nilang spot. At the very least, hawak nila yung Lord Pit. Pero ang wala silang sagot ngayon is yung split push na manggagaling mula dito kay Kelra at pati na rin kay King Kong. And I think cooldown pa nga ata yung Y-Walk dito ni Ogwen. So hindi pa ganun kadali bumaba, pero Onyx Philippines. Uy, meron ako kon sila. Sa Lord. Nag-Cyclone Eye pa. Naharangan dito si Ogwen. Itutuloy ba yung Lord yan? Makikita lang natin si Bruce ko kalahati lang buhay! Ay, naku, matutunan ba ata siya? Yes, sir! Kasi super mako ng kill na yon. Pero critical din ang buhay ni Pew. Kailangan niya rin lumayo. Kirk as well ay magre-replenish din ang kanyang buhay. Kompleto pa ang Team Falcons dito habang 25 seconds ang aantayin nila para kay Brusco. Go signal to para sa Falcons, ha? Oo, napasobra ng pwesto yung Chodo. Naghaharap siya ng pick-up sana kay Super Marco. Medyo mahirap din yung angulo na nakita dito ni Brusco kasi may flicker din naman yung Granger. It was a good attempt kaso napakabilis ng punish mula rin sa Team Falcons. Speaking of punish, makukuha na ba dito na Team Falcons yung Lord? Hindi ko contest ng Onyx Philippines. Hindi na pasisilipin pa at balik na ulit sa pagkuha at pag-clear ng mga minion wave. King Kong! Ay! Practice lang. Pero grabe yung, nakita mo yung fundamentals ng Falcons. Alam nila saan manggagaling yung pani. Teka ba? Para na dito. Si Ogwen tsaka si Flap, nakapila. Kumbaga, dito dadaan yung panig, dito yung trajectory niya eh. Tapos may nakahandang stun, may nakahandang ulti ng Badang just to make sure na hindi makakapasok si King Kong dun sa Lord Pit. Eto na, tingnan natin kung papapasukin ba this time around ng Onyx Philippines yung Lord. Masakit na rin yung damage ng mga players ng Onyx. Pero Team Falcons talagang tuloy-tuloy lang ang pagbibigay ng pressure. Again, sino nga ba talaga ang mamuno sa bagong era? Yan na Ay, naku, sakto yung flicker, pero nabitawan din yung Netherrealm. Mula din yung Super Prince, kayo naman nilalaban din ang Team Falcons. Ako na kagad, Kera kagad ang namatay. Yung main damage dealer ng Onyx Philippines, Kirk with a flicker. Atras muna sila dito pero matagumpay. Walang ang Netherrealm, pag-depensa habang si Kingo andito, umaamba-amba din lamang. Nandito na yung wave ng kanilang mga minions. Pwede niyang hawakan ito, kaya lang ang problema, masakit din yung mga hampas mula dito sa Team
Falcons. Kunsil para kay Ogen. Lalaban ba sila dito? Electrifying Beats available na rin para kay Kyle TZ. Pero sabi na hindi, ubusin lang natin yung mga katorihan. Ito na ba ng yun? Onyx Philippines. Ogen with a kill. Kailangan umatras muna dito ng Onyx Philippines. 3 na lang ang natitira para sa kanila habang 5 pa para sa Falcons. At naririnig natin na sumisig ang mga players dito or mga taga-suporta ng Endable na nga ba talaga? Oh, nasa raduhan pero endable na nga magiging call ng Team Falcons. Oh, King Pero Kong! sabi ni King Kong, hindi ako Hindi papayag. ba? Hindi ako papayag na may end kagad itong laban na ito. Yung mga Pipilitin minion! kumampas ni Ogwen pero hindi siya aabot doon. Malinis na tinabaho ng Onyx. At kita natin ngayon na buhay naman ang taga-suporta ng Onyx Philippines dahil 4 ang patay. Meron silang mga minion wave dito sa may middle lane. Kung ang sigaw kanina mga taga-suporta ng Team Falcons ay endable, ngayon ganun din ang sigaw ng mga taga-suporta ng Onyx. 8 seconds pa, 8 seconds pa ang aantay ni Kyle That's it. dito. May kopya pa ng Netherrealm. Pero nagkaroon na minion wave, mabuhay si Kyle TZ. Naku, parang hindi ata kaya. Nagamit na rin kagad. Dito yung Netherrealm. Kyle TZ lang ang naatasan. Pero available yung kanyang retribution. Pwede nila i-go ito. Ang problema nga lang, sabi ng Onyx Philippines, okay, wag na nating asimin. Pabuhay na rin sila ang baba ng death timer. Good decision for Onyx. Grabing opening game to para sa ating lahat. Imaginein mo, 17 minutes. Yung akala nating endable ng isa at endable ng isa, hindi pa natin tatapusin. Panoorin natin yung replay kanina kung ano nga ba talaga nangyari dun sa depensa ng Onyx. Ayan, oh. Sobrang, ito yung sinasabi natin na, na malupit yung pindutan, pero mas malupit yung makruhan. Kanina pa hino-hold ni Flap TZ yung kanyang pang-control kay Fanny. Kaya paulit-ulit natin nakikita fake ni King Kong yung kanyang mga cables. Pero doon sa final base push, nung nailabas na mamaya na yan. Mamaya natin mag-usapan niya kasi si Kirk ay nandito din. Kailangan niya Ayan na! dito. Ayan pero na! masakit yung Ayan damage na! nila kay Kera. Habang nagamit na rin lang sa bayan King Kong, yung King Kong! King Kong. May ibig din. Si Kyle, si Pero Kyle, sabi si ni Sige, Kyle! pwede natin go. Kyle TC sa may badaling ko pero Super Friends win a kill! Tampang agad ng idol ng mga kills. Habang si Black TC, kailangan na rin lumayo dito. Kera, Sa Kera! ng kanyang buhay. Pero si Kera ay mamamatay mula sa kamay ni Kyle. Habang si King Kong ay godlike na. 3 at tumumba. Team Falcons, delikado ata sila dito ha. Oo, parang nagkahanapan ng mga marksman kanina. Meron pang minion wave dito yung side ng Onyx Philippines. Pero ang call yata nila is dead diretso muna doon sa Maya Lord. Probably one of the longest team fights ngayong season. Ito yung sinasabi ko kanina yung control dito ng Onyx Philippines to force out the remaining stuns panglaban dito kay King Kong. Napakaganda ng control ng Fanny nila sa mga team fights ito. Haba, And no? alam mo, itong Onyx Philippines, feeling ko talaga dito ang iniisip nila kasi PH team to Hindi ka pwedeng yung mag-asim lang na parang, sige, pwede nating end, pwede nating ilaban. Sabi nila, Team Falcons yan. Kailangan natin kontrolin yung mga sarili natin. Oo, isipin mo, yung magulong team fight kanina, kontrolado pa sila doon. Oo. Ganon kaganda yung pinapakita dito ng ating dalawang teams. Napaka-importante na rin ngayon ng mga immortalities. 10-18 yung score natin. May kita natin that for this game, ang highest damage dealt natin is both the supers. Si Super Prince at saka si Super Marco. Grabe, hindi naman katakataka yan dahil sa performance sa kanilang pinapakita dito. Gusto ko lang balikan, no? Kaya rin nagdesisyon ng Onyx Philippines na hindi mag-go doon. Feeling ko dahil wala rin kasi si Kera, wala rin magbe-base lock doon sa Torre kung if ever man na makalapit sila. And good decision para dito sa Onyx Philippines. Ang tindi nung nakikita natin yan. Alam mo, Oo nga yung mga sa nanonood dyan, sakto mainit yung laban natin, mainit din yung panahon, kumuha na kayo ng tig-isang baso ng tubig. Ayan na. Oo, dahil mapapalunok talaga kayo dahil nag-spawn na nga yung Lord at sinisimulan ngayon ng Team Falcons. May information dahil malapit na si Kirk. Conceal. Kung sila gagawin. Ay! Nakasipa! Sakto si Kyle TZ gagawin ng sipa pero gamit din ni Flattish yung kanyang ultimate. Habang si Mawala Kyle ng immortality. habang si Kirk dito ay Ganda lumalaban ng pero Netherrealm. si Kera ay pumasok din. Kalate kanyang buhay dito pero super pintakon na kill. Yung mga din siya pero si Pew makakakuha yung shutdown mula sa Pinaharangan, naharangan! Habang si Kela dito ang ipagsabayan na 4. Wag mong babanatan yung tropa ko. Habang si Kirk naman ngayon ay nandito din. May video pa! Oh my tapos. gosh, Ang hindi pa dami tapos. nangyayari. Hindi pa May minion tapos. wave pa sa may base. May minions pa sa base. Makakadepensa. Kela! Oh my gosh. 4 players down sa side ng Team Falcons. 4 naman ang buhay sa side ng Onyx Philippines. Merong 2 minion dito sa may bandang gitna. Madedepensahan ba Kera. ni Flap at TZ? Daming outplay ni Kelra doon. Ano ba nangyari? 16 seconds para kay Kyle TZ. Ito na nga ata ang nalalapit na Ililiko yata yung minion. ng game number 1 pero pinili Dumiretso yung minion. Dito ni Flap TZ, sinipa na nga rin at 6 malaya na seconds, si 6 Kera sumiksipat para makuha itong game number 1. Water game number 1. Onyx Philippines